Sir, additional question po, since we're talking about the president. So, kayo po ba, sir, willing po ba kayo na magsampa ng impeachment tungkol sa presidente? At maging basihan ba ito yung dapat mag-public magpa-drug test siya upang maipakita na hindi siya liable? Pwede ba itong isampa bilang isa sa mga impeachment ng Pangulo? Yung kung ako magsasampa ng impeachment laban kay Presidente Bongbong, ang gagamitin kong basihan ay yung violation of public trust at saka culpable violation of the Constitution by sending the former President Duterte to The Hague without due process of law. Kasi alam nyo, yung warrant of arrest ng ICC, walang visa yun dito sa Pilipinas. It's just a scrap of paper. Kailangan yun muna, isubmit mo sa korte, yung korte ang mag-scrutinize, alamin ng korte kung may basihan ba o wala para ipadala yung ating citizen somewhere else to answer for a crime committed allegedly somewhere else. O kung dito man sa atin, para siya ay litisin sa ibang bansa. Makakaasa ka ba ng hustisya? Mas makakaasa ka pa ba ng hustisya sa banyaga kaysa sa kapwa mo Pilipino dito sa ating bansa, di ba? So, that to me is a culpable violation of the Constitution kasi yung kanyang oath of office to do justice to everyone, part ng Constitution yun. Sa Constitution natin. Violation of public trust because people trusted him. That he is going to do his job. Hindi niya ginawa So, kung magpa-file ako, along that line. So, sir, follow-up question lang po. Ano pong, kasi ang Vice Presidente po nagsalita na parang hopeless na kami dahil kami nag-aantay na sana makabalik ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sa pananalita niya po, para bang hindi na makabalik. Ano pong masasabi niyo, sir? Ang masasabi ko doon makakabalik pa ng buhay ang ating dating Pangulong Duterte. So, estimated nyo, sir, bago mag-election or before mag-election? Bago mag-election. After election. Or this year, 2026. Basta makakabalik pa siya. Sir, when it comes to President Trump, so nakita naman natin kung sino yung Pangulo na allegation na gumagamit ng illegal drugs. So, nagre-react din ang kanyang secretary na si Claire na haharangan ito ng mga kapulisan if ever ito ay puhulihin. So, ano sa palagay niyo, sir? Aminado ba siya na ang kanyang boss ay gumagamit ng illegal drugs? Bakit ganun ang pananaw niya at pananalita niya? Hindi ko maintindihan yung kung ano yung kanyang klaseng paninindigan, pero definitely tao kasi ng Pangulo yan, kaya gano'n ang kanyang ganyan. At saka nung pinasok si Maduro sa Venezuela, may hindi nga nila nalaman na nakuha na yung presidente nila. Yes. So kung pupunta man dito yon at kukunin si Presidente Bongbong, baka hindi rin natin malaman bago makuha. Pero hindi ko alam kung manghihimasok ng gano'n ang Amerika sa atin dahil wala naman tayo. Si Maduro kasi parang ang tingin ko dahil kaya kinuha is he is exporting drugs to the US. Wala naman tayong gano'n. Unless meron siyang proof na si Bongbong is one of the big drug lords. So I don't think that that's going to happen. Pero dito sa atin, kailangan lamang nating klaruhin, bigyan natin ng pagkakataon din ng presidente na maklear niya yung kanyang pangalan. No? Yun lang naman ang gusto rin ng mga tao na merong allegation, harapin mo.
Eh sabi, drug addict ka, kapatid mo na nga nagsasabi, di drug addict ka. Di simpleng-simple lang, wala nang ibang katwiran, kesyo labag sa batas, kesyo labag sa kanyang right to privacy, etc. Hindi na, may issue eh. So let's face the music. Pa-drug test ka, pa-hair follicle test ka, doon natin malalaman kung totoo o hindi yung allegation. Sir, Na nung isang opisyal para saliksik ng mga dapat na maintindihan natin. For example, si BP Sara, meron siyang confidential intelligence fund, humihingi siya noon para sa ating Department of Education kasi yung departamento na yun heavily infiltrated yun eh. So gusto niyang malaman sino-sino doon yung mga nagtatrabaho para sa bayan at yung hindi kakampi ng bayan. No? So I think he was successful in it kasi tinarget nila siya para maalis siya doon eh. No? Mukhang nakabuo siya ng dossier niya ng mga hindi kakampi ng bayan doon sa departamento. Ngayon, yung pagbigay mo ng pangalan, pag-liquidate mo nung manner ng liquidation, ng confidential and intelligence fund, nililiquidate din yun. Sinasab, merong special procedure para sa confidential intelligence fund para makapag-liquidate ka sa COA. So, siyempre, hindi ka gagamit ng pangalan mo. Gagamit ka ng alias mo. Yung isa, isa ginamit niya, ako si Mary Grace Piatos. Yun talaga yung pangalan mo. Kung nagustuhan mo Cheetos, di Cheetos ka o kaya Doritos, mga ganon. Para hindi ka ma-identify. But nevertheless, ikaw, alam mo kung sino yung pinangalanan mo ng ganon para ma-liquidate mo yung pinaggastusan mo. Hindi ito yung tipong binulsa mo lamang. So yun yung there is a manner ng pag-liquidate and lumabas naman yung findings ng COA na walang issue doon sa confidential and intelligence fund ni Vice President. So along this line, I don't think that meron silang issue, meron silang impeachable offense. So kung babalikan lang nila yung tungkol sa confidential and intelligence fund, walang kwentang issue to para sa impeachment. Sayang lang ang oras ng tao, sayang lang ang pera ng taong bayan sa gagastusin nila doon sa impeachment na yun. Siguro mas magandang mag-focus tayo doon sa mga issues ng presidente para matulungan din natin yung presidente to clear his name. Doon kasi pagka nagkaroon ng impeachment against the president, meron na siyang pagkakataon na magpaliwanag doon sa mga issues na kinakaharap niya, na binabato sa kanya, na siya daw ang mastermind. Sabi niya, paano ako magiging mastermind? Hindi ako nga ang lumalaban sa corruption. O then, he will have the opportunity to explain paano siya ang lumalaban, siya nga itong pinagbibintangan. You see? So, may pagkakataon siya.